Sinabog nila yung content, nilipat sa ibang sako. And, for you to do that at the scene, alanganin yun. Kasi, yung contents, lahat, pati yung sako mismo, dapat yan in-examine mabuti kasi you consider that as evidence. Inilabas na ng Philippine Coast Guard ang underwater video na pagsisid nila sa lawa. Sa unang pagkakataon, ipinakita ng Philippine Coast Guard ang isa sa kanilang underwater video ng kanilang search and retrieval operation para sa nawawalang sabongero na umano'y itinapon dito sa Taal Lake. Sa drone at underwater footages na kuha kapon ng Philippine Coast Guard, makikita kung gaano kalabo ang tubig na sinisisid ng mga technical divers sa ilalim ng Taal Lake. Yung mga talagang sucks doon sa bottom, probably from feeds, no? Pero yun yung iniisa-isa na check natin, yung mga laman, kinakapa ng ating mga divers para to really help. Ganito rin daw kalabo ang tubig sa kanilang diving operation ngayong araw, pero kumpara nung nakaraang araw, wala silang nakuhang suspicious objects. Nag-move tayo ng northeast, no? 10 meters northeast using the jack stay search method na tinatawag, which is a straight line then going back. Initially dun sa area na yon, negative yung nakuha natin, so we will be adjusting to another part, no? We will move again. So hanggat makover natin yung buong kumbaga circumference ng buong search area natin. Sabi ng PCG, lubhang mapanganib para sa mga technical divers ang pagsisid sa ilalim ng lawa dahil malabo at maburak ito. Susi po ang ginagamit nating mga search pattern and search strategy. Talaga, we always wanted to maximize na bawat baba po ng ating mga divers ay meron po tayong makikita as much as possible. Kasi, again, we are compromising the lives of our divers here. May mga doktor din na tumitingin sa mga diver bago at pagkatapos nilang mag-dive dahil buhay ang nakataya sa bawat diving operation. Naway mawala na anya ang mga espekulasyon ng tanim sako o tanim buto. That's normal, no? We cannot, sabi nga lang, we cannot please everyone. Basta kami yung inyong Philippine Coast Guard, katuwang yung Philippine National Police and the Department of Justice, tuloy-tuloy lang namin gagawin yung aming trabaho professionally, diligently, and properly as much as possible until such time that matapos namin yung area na i-search. Dismayado naman ang forensic pathology na si Dr. Raquel Porton sa ginagawang pag-recovery. Apparently, based on the picture, sinabog nila yung content, nilipat sa ibang sako. And, for you to do that at the scene, alanganin yun. Kasi, yung contents, lahat, pati yung sako mismo, dapat yan in-examine mabuti kasi you consider that as evidence. Dapat anya, may forensic doctor din sa lugar. Welcome naman sa PCG ang mga ekspertong gustong tumulong. Pero paliwanag ng PCG, kapag may nakapa sa ilalim, ini-inform muna nila ang DOJ at ang suko kaugnay nito. At kapag may go signal na, tsaka lang nila iaangat ang object. Agad din anya nila itong ito-turn over sa suko para matiyak na masusunod ang chain of custody ng mga ebidensya at walang malabag na lehitimong proseso. Ang NBI Forensic and Scientific Service sinabing wala pa silang natatanggap na sample sa mga na-recover sa Taal Lake. Puras na matukoy na buto ng tao nga ang mga nakita, sakalang daw maaring magsagawa ng DNA test sa mga buhay na kaanak ng mga missing sabongero. Para sa inyong mga opinion, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng bidyong ito. At para manatiling updated sa atin pang susunod na mga upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta.